Isang mapayapang araw po muli sa ating lahat. At ako po matagal-tagal na wala sa vlogging dahil po marami po akong lakaring ginagawa at ganoon din po bilang galang po sa aking father-in-law na namayapa ay minabuti kong wag muna mag-vlog. At ngayon po mag-uumpisa muli tayo sa ating pag-vlog at bago tayo magsimula ay hayaan mo natin batiin ang mga May 25 birthday celebrants sa pangunguna po ni Seb Pingol Jr., Bong Plarmata Jr., Mario Montero Alatraca Jr. at kay John Pahilmagan. Ganun din po sa mga May 26 birthday celebrants kina Bing Poraso, Gerald Gold, Pablito Dumape, Butz Pamanyan Pabalan, Emiliano Escosora Matula, ganun din po kay Jefferson C. Flores, John Imperial, Bituin Eddie Bisda, John Secaria Gautani at ganun din po kay Kent Hare. Ganun din po sa mga May 27 birthday celebrants kina Jeffrey Cobillas, Nilo Tabuak, John Larry Marcelo, John Ronces Bales, Ruel Pajardo, June C. David at Jolimar Flores Bustamante. Maligayang kaarawan po sa inyong lahat. Ang ating pong tatalakayin sa araw na ito ay ang mga player in the act of shooting. Ito pong example 1. 4 na example po ang ating gagawin. Ito pong ang unang example. A1 is in the act of shooting when fouled by B1. After the release of the ball and on its upward flight, B2 touches the ball and then enters the basket. Yung A1 po in the act of shooting, ni-foul siya ng B1, then yung bola upward flight, natapik ng B2 ang bola at pumasok ang bola. Ang sabi po sa interpretasyon, basket shall not count. The ball becomes dead when an opponent or a teammate touch the ball legally. Kasi upward flight po yun, natapik na legal po yun. Kaya no basket. Pero since mayroong foul, bibigyan po siya ng 2 free throws or 3 free throws kung saan siya na foul. Ito naman po ang example number 2. A1 is in the act of shooting when fouled by B1. After the release, the ball touches the floor and then enters the basket. Yung A1 po in the act of shooting, then na-foul po siya ng B1, ang bola po bumaksak sa floor at pumasok sa basket. Ang interpretasyon po doon ng FIBA, basket shall not count. The act of shooting ends once the ball touches the floor or the court. Siyempre, merong not basket po yun. Siyempre, merong foul in the act of shooting. Bibigyan po siya ng 2 free throws or 3 free throws kung saan siya pinaul. Ito naman po ang example number 3. A1 attempts a shot for 3-point goal. After the ball is released, it touches the court in Team A 2-point goal area. Then ball enters the basket. Yung A1 attempts sa 3-point goal area. Then after yung ma-release ang bola ay bumaksak sa court doon sa 2-point goal area nila at pumasok ang bola. Ang interpretation po doon ng FIBA, A1's goal shall count for 3-point as it was released from the 3-point area. Ito na po ang huling example. Example number 4. A1 attempts a shot for 3-point goal after the ball is released. B1, who is in the 2-point goal area, touches the ball after which the ball enters the basket. Yung A1 daw po ay nag-attempt for a 3-point goal area. Yung kalaban yung B1 nakatayo sa 2-point goal area, tumalon siya at natapik niya ang bola. At ang bola ay pumasok. Ang sabi na interpretasyon ng FIBA, A1's goal shall count for 3-point as it was released from the 3-point goal area. Yan po ang ating aralin sa araw na ito at naway na unawaan natin. At muli wag po tayo magsawag, mag-like, mag-share, mag-follow. At yung hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe po tayo. Ito po yung abang lingkod, former FIBA referee, Etok Kamorongan. Hanggang sa muli. Bye-bye.